Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 20. Ang Pilipinas Bayang Banal ay pinakilala sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA bilang tugon sa panawagan ng gobyerno para sa pagbabago. Kinilala ni Director General Ricardo F. De Leon ang kakayahan ng kilusan bilang daan para sa tunay na pagbabago sa bansa. Sa suporta at gabay ni D.G. De Leon, ang PBB movement ay naitatag bilang isang organisasyong nakatuon sa pagsuporta at pagsulong sa moral recovery ng bansa. Ang pagbuo ng PBBM ay nakatugma sa commitment ng NICA sa bagong Pilipinas Brand of Governance at nagbibigay diin sa matibay na pagpapahalaga sa pambansang interes, nakasandig sa ideolohiyang likas sa ating pagkakakilanlan. Na-conceptualize ang PBBM upang magtaguyod ng isang modelo ng pamamahala na nakaugat sa prinsipyong nakasentro sa Diyos sa paglalayong mapanumbalik ang kultural na karangalan at katangian ng bansa. Ang PBBM ay nabuo noong 1980s, isang panahon kung saan may mga kaguluhan sa politika at lipunan at may mga hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa harap ng pagsubok na ito, nag-alok ng pag-asa ang banal na espiritu sa pamamagitan ng isang mensahe na nagbibigay inspirasyon sa ilang individual sa bansa. Malalim ang mensahe na nagbibigay diin sa pangangailangang ibalik ang kabanalan sa bansa sa pamamagitan ng spiritual renewal, moral affirmation at governance na pinangungunahan ng espiritualidad. Puspos ng banal na espiritu na pinalakas ng pagmamahal sa bansa, nag-alab ang puso ng mga individual na ito at nagsimulang maghanap ng paraan upang maisakatuparan ang banal na mensaheng kanilang natanggap. Dito nagsimula ang PBBM. Noong 1983, itinatag ni Ate Carmen Madlambayan ng Rosario La Union ang organisasyong Turayti Diyos. Ang kanyang pagsisikap sa pamamagitan ng organisasyon ay nagbunga sa pagbuo ng pamamahala kasama si Bathala o ang Pamathalaan, isang moral recovery framework na pinagtibay sa administrasyon ni dating Pangulo Fidel V. Ramos noong 1992. Ang Pamathalaan na kapag isinalin sa Ingles ay Governance with God ay pinangasiwaan ng National Security Council sa pamamagitan ng pagsisikap ni ADG Serafin D. Talisayon. Ngayon, ang pamathalaan ay nagpapatuloy sa pagyabong sa tulong at dedikasyon ni Profesor Consolacion R. Alaras. Sa inspirasyon ng banal na espiritu, naitatag noong December 6, 1996 ang Alliance of the Resurrected Christ Apostles Missionaries of the Philippines o ARCAM sa pamumuno ng noon ay Police Captain Abelardo P. Villacorta. Ito ay may parehong layunin na maisakatuparan ang kalooban ng Diyos na magtatag ng isang banal na pamahalaang Pilipino. Sa pagtulungan ng ARCAM at ng Society of Catholic Communities in Action or SCCA na pinamumunuan ni Brother Antonio T. Veracruz, naganap ang paglulunsad sa Pilipinas Bayang Banal noong 2003. Ito ay nagresulta sa konseptong One God, One Nation, One Mission noong 2009 na naging daan sa pagbuo ng PBBM sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa intelligence group ng Philippine National Police. Sa umpisa ng administrasyon ni Pinoy noong 2010, ang spiritual government ay pinagpatuloy sa pamamagitan ng pagsisikap ni Attorney Charlie Serapio. Noong 2014, opisyal na inilunsad ang PBBM sa UP Diliman na dinaluhan at sinuportahan ng iba't ibang grupong pang-espiritual. Sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok, kasama ang pagdududa, pagsasalungat at iba pang balakid, ang mga individual na ito ay nanatiling matatag. Humuhugot sila ng inspirasyon sa bawat isa, kumukuha ng lakas sa pagkakaisa at suporta habang tinatahak ang nag-iisang layunin. Naglunsad ang PBBM ng mga gawaing ayon sa misyon at ito ay naganap sa iba't ibang lugar, kabilang ang Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Quirino, Baguio, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan,
Olongapo City, Zambales, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Quezon, Dingalan Aurora, Bicol Albay, Metro Manila, Cotabato, Sultan Kudarat, Jensan, Davao, Cagayan de Oro, Bukidnon, Zamboanga, Tawi-Tawi at Cebu. Sa patuloy na inspirasyon ng banal na espiritu, naisulong ng PBBM ang Moral Recovery Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtalima sa prinsipyong One God, One Nation, One Mission towards Pilipinas Bayang Banal, pagpapalaganap ng katapatan at integridad, pagtiyak na ang saligang batas ng Pilipinas ay itinataguyod, ang panuntunan ng batas ay nirerespeto, ang proseso ng demokrasya ay iniingatan at ang pambansang interes ay isinusulong. Nagsisikap ang PBB movement na maging tinig at tagapagtaguyod ng isang pamahalaang nakatuon sa Diyos, nagpapalaganap ng katapatan, integridad, pangangalaga, pagkakaisa at kahusayan sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Bukod dito, itinaguyod ng PBBM ang inclusivity na nagwawaksi sa pagkakaiba ng kasarian, pananampalataya o yaman at naglalahad ng serbisyo para sa lahat. Dagdag pa nito, naglalayong isulong ng PBBM ang pagunlad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan ng isang individual at pag-alis sa hadlang para sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng participative approach, layunin nitong makilahok ang lahat ng sektor ng lipunan upang ang bawat Pilipino ay maging mahalagang kontributor sa mga pagsisikap sa pagpapatayo ng bansa. Sa huli, itinatampok nito ang kaligayahan ng lahat ng mga Pilipino, isinusulong ang kasiyahan sa mga aksyon at tagumpay ng pamahalaan. Ang logo ng PBBM ay puno ng simbolismo. Bawat bahagi ay maingat na pinili upang magbigay saysay sa mga pangunahing prinsipyo at pangarap ng kilusan. Ang asul na background ay naglalarawan ng hindi matatawarang hangarin ng PBBM para sa kapayapaan at panawagan para sa katahimikan at katatagan. Ang number 1 na nakapaloob sa guhit ng ginto at nagtatampok sa bandila ng Pilipinas ay sumisimbolo ng pagkakaisa sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Isa itong makapangyarihang pahayag na nakalakip at nakapaloob sa layunin ng PBBM para sa isang nagkakaisang bansa. Ang 10 puting kalapati na lumilipad ay sumisimbolo sa hangarin ng PBBM para sa isang dalisay na layunin at ganap na kahusayan para sa kabanalan ng bansa. Ang 10 kalapating puti ay sumasalamin sa 10 core values ng PBBM. Bawat isa ay nagbibigay ng pakpak na nagpapakilos sa PBBM at sa mga kasapi nito upang umangat patungo sa sinumpaang layunin. Ang korona ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang gintong kulay ng korona ay naglalarawan ng paghahari, kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay ay dapat nakasentro sa Diyos at sa bayan. Ang kislap sa korona ay sumisimbolo sa patnubay ng Diyos, espiritual na kaliwanagan at banal na gabay. Ang 7 tulis ng korona ay sumisimbolo ng 7 arkanghel ng Diyos na nagbibigay gabay at proteksyon sa sangkatauhan. Ang korona na nakalagay sa itaas ng mapa ay sumisimbolo ng kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Bukod dito, ito ay naglalarawan ng ating bansa bilang background at nakalagay sa gitna ng globo na nagpapahiwatig ng tungkulin ng bansa na maging huwaran para sa lahat ng estado. Sa kabuuan, ang logo ng PBBM ay sumasalamin sa mga pangunahing prinsipyo nito ng kapayapaan, pagkakaisa, kadalisayan at biyaya ng Diyos na nagsisilbing biswal na representasyon ng kanyang misyon na magtayo ng isang mas magandang Pilipinas na gabay ng espiritual na mga prinsipyo. Sa pamumuno ni NICA Deputy Director General for Special Concerns Abelardo P. Villacorta, ang PBBM ay unti-unti ngunit tiyak na yumayabong. Pumatak ito ng suporta at aktibong paglahok mula sa mga individual at organisasyon na tumutugon sa iisang layunin ng isang Pilipinas Bayang Banal. Upang isulong ang advokasya, 2 pangunahing sangay ng PBBM ang patuloy na nagsasagawa ng mga aktibidad. Ang RCAMP ang nagsasagawa ng community outreach program sa mga iba't ibang lugar sa bansa, buwan ng pagpupulong at healing session sa mission house nito sa Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan.
Samantala, ang SCCA ay nagsasagawa naman ng mga lingguhang Bible study at preaching sessions sa St. Francis Xavier Parish sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Simula noong 2023, ang PBBM ay nagpasimula ng mga serye ng pagpupulong, workshops at conferences na naglalayong pagbutihin ang estruktura at pamamaraan ng organisasyon sa kanilang mga advokasya. Bilang resulta, ang PBBM ay nakapagsagawa ng mga sumusunod na aktibidad. Naganap ang unang pre-launch event ng PBBM sa Healing and Music Ministry ng Society of Catholic Communities in Action sa St. Jude Tadeus Church sa Pozorobio, Pangasinan at sa ARCAM Evangelization sa Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan noong November 4, 2023. Ipinagdiwang ang anibersaryo ng ARCAM sa Pugaro, Manawag, Pangasinan noong December 10, 2023. Naganap ang pre-launch event ng PBBM na may pamagat na Pilipinas, San Ka Patungo sa St. Francis Xavier Parish, Barangay Mayamot, Antipolo City noong January 30, 2024. Nagsagawa ng commitment meeting at organizational consolidation workshop ang PBBM noong February 2, 2024. Inilunsad ang Pilipinas Bayang Banal Movement sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandoned sa Santa Elena, Marikina City noong February 12, 2024. At nagkaroon ng isang gawain sa sitio Katmon, Looban, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal noong March 9, 2024 sa pakikipagtulungan ng Katmon Anti-Poverty Association Incorporated sa PBBM. Ang mga aktibidad na ito ng PBBM ay nakatulong sa pagpapalawak sa misyon ng kilusan. Ang mga inisyatibong ito ang nagpasimula ng pagsisikap upang magkaroon ng spiritual renewal at moral upliftment sa buong bansa. Kasabay ng pagpapalakas ng moral values ng mga Pilipino, ang puwersa ng PBBM ay patuloy na tumataas at ang advokasya para sa God-centered governance ay nakakakuha ng pagkilala at suporta mula sa iba't ibang volunteer organizations. Nakatuon at determinadong isulong ang kapatiran, pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino, ang PBBM ay kumikilos kasama ang simbahan, pamahalaan, mga organisasyon at iba pang institusyon. Patuloy na naghahangad ang PBBM para sa responsableng pangangasiwa sa likha ng Diyos na angkla sa layunin na makapagtatag ng banal na lipunang pinagpala ng Diyos. Ang PBBM ay naghahangad ng isang Pilipinas Bayang Banal na naglalarawan ng pagmamahal, pananampalataya, karunungan, hustisya, pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, kasaganaan at kapayapaan sa pamahalaan, mga pinuno at sa bawat Pilipino, lahat sa ilalim ng paghahari ng makapangyarihang Diyos. Habang tinatanaw ang kinabukasan, ang PBBM ay nagsisilbing sentro ng mga sibilyang organisasyon na patuloy na nagbibigay ng suporta at gabay sa pamahalaan at sa mga Pilipino. Para sa pagkakaisa, ang PBBM ay sama-samang magsisikap tungo sa layunin ng One God, One Nation, One Mission towards Pilipinas Bayang Banal.